Masayang araw, mga ka-PL. Sablay na naman si Risa Hontiveros sa palusot niya, mga kababayan. Kasi sa programa nila Katunying sa 2x2, mga kababayan, napag-usapan po nila itong di umano'y insertion ni Senator Risa Hontiveros na nagkakahalaga di umano, mga kababayan, ng 3 billion mahigit. Ganyan po kalaki, mga kababayan. Kaya pala, ang tahimik nitong si Risa Hontiveros dito sa napaka-lalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa na pinagtatalunan po sa Senate Blue Ribbon Committee at sa napakalalang flood control project na kinokorap ng ilang mga politiko at ng mga kontratista, mga kababayan. Ito ho ang palusot niya. Wala po akong bycam insertion. Wala sa unprogrammed funds period. Ayan. Kapag ka gumamit na po ng period ang isang tao, mga kababayan, parang galit na yarn. Isa pa. Hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa kontrobersyal na 2025 budget. Babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Yan ang palusot ni Senator Risa Hontiveros, mga kababayan. At ang nakakakuha o nakakatawag ng pansin dito, yung babala niya na wag daw maniwala sa mga fake news. Ngayon, para wag makusahang fake news, ang programang 2x2, mga kababayan, kaninang umaga, nag-live po itong si Katunying. Nilinaw po niya na hindi po sila gumagawa ng fake news sa kanilang programa. Sa 2x2, meron ho sanang video. Kaso, hindi po natin pwedeng i-play, mga kababayan, kasi hindi po tayo nakapagpaalam. Kinuha ko na lamang po, mga kababayan, itong mga resibong ipinakita ni Katunying kanina sa kanyang live streaming. Ipapakita ko po sa inyo, mga kababayan, malaki para mabasa niyo pong maigi. At maliban dyan, syempre, babasahin ko rin po itong mga naka-highlights. Okay, ito ho yung mga resibong ipinakita ni Katunying. Isa, pansinin po natin, mga kababayan, itong mga naka-highlights, ha? Kasi bakit po ito hinighlights ni Katunying? Maaaring ito yata yung mga insertion. O, basahin ko. Construction of ano to? Di masyado mabasa, no? Basta, flood control structure, section 3 at barangay Sin. Sin ba ito? Sinil? Ano? Santiago. Ayan po ang halaga sa gilid, mga kababayan. At nariyan pa rin po ang pangalan ng senadora. O, meron pa. Pangalawa, ito, malaki-laki to, mga kababayan. Kasi marami-rami naka-highlights dito eh. Construction of flood control structure along Bakit River, Moncada, Tarlac. Ayan din po ang halaga sa gilid. Ang sa ibaba naman, construction of flood control structures along Baca River, Paniki, Tarlac, segment 29. Yung una binasa na ho natin, segment 14 yon. Ayan din po ang halaga, magkaparehas. Ano ho? Construction of flood control structures along Kamaling River, Kamiling, maliliit ho yung letra, pasensya na. Kamiling River, Kubkob, section, Kubkob, Mayantok, Tarlac, package 3, ayan din po ang amount.
construction of flood structures along Pait ba ito? O maliliit po eh. Manok River San Manuel Tarlac segment 26 mga kababayan, ang halaga parehas po ang halaga nitong dalawa. Meron pa 5 resibo ho ito construction of seawall Barangay Buenavista Bacon District Sorsogon City o Sorsogon, ang halaga ayan, nasa gilid at naka-highlights din po ang pangalan niya. Construction of seawall Barangay Saklayan Castilla Sorsogon ba ito? Yan din po ang halaga. May pangalan din po niya mga kababayan at naka-highlights yan. Construction of seawall Barangay Kawit Extension Magallanes Sorsogon pa rin mga kababayan at ayan din po ang halaga. May pangalan niya rin. Pangatlo yan, di ba? Ito po pang-apat. Construction of flood control structure along Sawaga River, Linabo Bridge, section Barangay Violeta, Malay-Balay, Bukidnon, Package 1, ang halaga. Ayan, malaki ito. Yan Panlima at ang pinakahuli mga kababayan ay ito. Construction of Nangka Tugbongan Road with slope protection system Consolacion Cebu Phase 2 mga kababayan at ayan po ang halaga. Ayan po ang ipinakita kanina ni Katunying mga kababayan. Sayang lang at hindi po natin pwedeng panuorin yung kanyang live streaming, hindi po natin pwedeng kunin ng ang video o hindi po tayo maaari kumuha ng kapirasong clip ng video kasi hindi po tayo nakapagpaalam. Ngayon, kaya ito lilinawin ko, hindi po natin pinagbibintangan si Senator Risa Hontiveros sa channel na ito mga kababayan alam niyo naman po yung babae niyan mga kababayan, patola din yan mahilig huyang magkaso at napakarami ng kinasuhan niya ng mga vlogger. Kung ano lang po ang naging naratibo ni Katunying kanina sa kanyang live streaming, yun lang rin po ang sinusunod natin mga kababayan. Ani Katunying kanina, ang tanong niya, hindi po ba ito sa iyo, Senator Risa Hontiveros? Hindi po ba ito para sa iyong tanggapan, Senator Risa Hontiveros? Parang ganun po ang kahalintulad ng sinabi ko ngayon, ang pagkakasabi kanina ni Anthony Taberna, mga kababayan. Yun po ang kanyang katanungan. Tapos, dinagdag pa ni Katunying na walang masama sa insertion. Hindi masama ito, lalo na't inaprubahan ng Senado. Dumaan sa proseso. Pinirmahan ng mga senador at ng ehekutibo. Parang ganun ba, mga kababayan? Sumasama lang ang isang insertion kapag meron ng nakawan na nangyayari. Yung nakalaan na budget, halimbawa, tulad ng mga nakikita natin kanina, pagpalagay na lang natin na 75 million ang isang proyekto ng isang politiko, 75 million, yung allocation budget o insertion ng isang politiko para sa di umano'y yung proyekto niyang gustong mangyari. Hindi naman umabot ng halaga ang paggawa ng sinasabing meron silang proyekto na gagawin. Ang nakalagay 75, tapos ang nailuwal lang na budget nasa 40 lang, at yung iba nasaan na, missing, mga kababayan. Doon nangyayari ang korupsyon. Tulad ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kababayan, kaya
naungkat itong napakalalang korupsyon sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa flood control project kasi nilaanan ng malaking pondo ang isang lugar na di umano ilalagyan ng na flood control project. Pero nung pinuntahan ng taga DPWH, ni Anino, wala. Di ba? Walang naipagawa talaga, as in zero talaga. Walang nagawang proyekto. Nasaan yung budget? O, isa din yun. At yun talaga ang pinakamalalang korupsyon o nakawan sa kaban ng bayan na nangyayari, mga kababayan. No? Kung meron man, marami tayong nakikita sa mga social media, kung meron man na ipatayo talaga, makikita mo talaga, meron talagang naipatayo na flood control project. Pero, ang semento, ganito lang kakapal. 2 inches lang, 2 inches lang yung semento, tapos yung ilalim, puro na bato. Kaya, pagragasa ng napakalakas na tubig, nabibiyak yung semento, nasisira kaagad. Kasi nga, substandard na mga proyekto, ang tawag nito, ang mga ipinapagawa nito mga kontraktor. Yan. Ang masama pa roon, mga politiko pa, tulad ng mga kongresista, ng mga naging kontratista, ang gumagawa ng ganon. So, nasaan yung ibang budget na napakalaking budget na nawawala? Di maliwanag po yun, mga kababayan, na korupsyon. Yon. Pero, sinabi lang ni Tunying kanina, ni Katunying sa kanyang live, walang masama. Basta, dumaan naman sa tamang proseso at pinirmahan mismo ng Senado. Yan. Kaso, si Risa Hontiveros, mga kababayan, nag-react kaagad. Na para bagang defensive siya. Teka, sandali. Wala akong insertion. Insertion daw po tawag doon, madam. Doon sa mga resibong ipinakita ni Tunying, insertion daw po yon. Wala daw masama sa insertion, basta maganda naman daw po ang tawag nito, ang kinalabasan nitong perang inilaan doon sa proyekto. Ibig sabihin, hindi nakurap, hindi nanakaw. Masyado lang po kayong naging defensive. Kung ako ho sa inyo, mag-ingay na rin po kayo diyan sa napakalalang korupsyon na nangyari sa ating bansa at diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi hindi ho namin kayo masyadong nakikita. No? Kung totoo naman pala na wala kayong ginagawang masama, edi tulungan nyo yung kapwa ninyong senador na hagilapin at alamin kung sino talaga ang pinakaulo nitong korupsyon. Kaya naman tuloy, pati kayo dinadamay na ng ating mga kababayan kasi napakatahimik ko ninyo. Tapos nung inilabas ng 2x2, yung kanilang mga sinasabi na di umano'y kayo mayroong 3 billion na insertion at total budget, bigla kayo nag-react at parang nagagalit po kayo. Relax lang po, madam. Hindi naman po gumagawa ng fake news ang programa nila ni Katunying. Kundi yung totoo lang ang sinasabi nila. Okay? Yun lang man po, mga kababayan. Sayang lang talaga yung video. Hindi ko maipanood sa inyo at hindi po tayo nakapagpaalam kay Katunying. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.